Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang kotse sa gilid ng isang flyover. Pero hindi nasiraan ang sasakyan na ito kaya huminto. At paghinto nga ng kotse, lumabas ang driver nito at tila may tinapon sa gilid ng flyover. Sa baba nga ng tulay, nagulat na lamang ang mga motorista nang napansin ang isang babae na nahulog mula sa flyover. Para nga sa ating storya, pag-usapan nga natin ang viral na krimen na nangyari sa Indonesia kung saan hinabol nga ng mga pulis ang suspect sakay ng kanyang kotse. Ang biktimang babae ay kinilalang si Angie Ulia Arsad, 25 years old, o si Leah. Bata pa lamang si Leah ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Dahil dito, naiwang ngang mag-isa si Leah sa kanyang tiyuhi na si Samsudin. Mula noon, si Samsudin na ang nagpalaki kay Leah. At kahit mahirap, pinilit nga ng lalaki na makapag-aral ang kanyang pamangkin. Bilang pasasalamat, tumutulong si Leah sa maliit na negosyo ng kanyang tito. Kaya kahit siya ay ulila na, lumaking masayahin si Leah at mabait. Ayon sa mga kaibigan ng dalaga, si Leah ay matalino, masipag at maaasahan. Kahit kapos sa buhay hanggat maaari, tinutulungan pa din ni Leah ang kanyang mga kaibigan kung meron siyang maibibigay. Madalas din daw silang sabay-sabay na nag-aaral at hindi madamot sa kaalaman si Leah. Pero kahit mabuting tao si Leah, hindi siya makaiwas sa pangbubuli ng ibang tao. Bata pa lamang kasi, madalas nang asarin si Leah na siya ay isang ampon lamang. Noong una, hindi naman pinapansin ni Leah ang mga tao sa kanyang paligid. Pero kalaunan natuto na ang babae na lumaban kahit ayaw niyang maging masama. Hindi naiwasan ni Leah na magsabi din ng masasakit na salita sa mga taong nambubuli sa kanya. Dahil sa kanyang mga karanasan, naging mas matibay pa si Leah. Nagkaroon din ang babae ng mataas na pangarap para sa kanyang sarili. Kaya nang sabihin ng kanyang tito na hindi niya na kayang pag-aralin pa si Leah ng kolehiyo, naghanap na ng trabaho ang dalaga. Natanggap naman si Leah bilang admin staff sa isang law firm sa Depok. Mula nga noon, naging independent na si Leah. Pinagsasabay niya ang kanyang pagtatrabaho at pag-aaral. Matalino si Leah kaya nakakuha siya ng mga scholarship sa isang university at kumuha nga ng kursong Bachelor of Laws. Proud na proud nga si Samsudin sa kanyang pamangkin. Humingi din ng tawad ang lalaki kay Leah dahil hindi niya kayang suportahan ang pag-aaral ng dalaga. Hindi naman masama ang loob ng babae sa kanyang tiyuhin at sinabi pa nga ni Leah na babawi siya sa lahat ng tulong na ibinigay ng kanyang tito. Tinupad nga ni Leah ang kanyang pangako sa kanyang tito na tumayo na kanyang mga magulang. Sa tuwing sasahod si Leah, hindi niya nakakalimutan bigyan ng pera o pagkain si Samsudin. At kalaunan nga nakapagtapos na si Leah ng kolehiyo. Umalis na siya sa poder ng kanyang tiyuhin pero patuloy pa din ang pagbibigay niya ng suporta sa taong itinuring siyang tunay na anak. Nagrenta na nga si Leah ng isang maliit na kwarto. Ipinagpatuloy din ng babae ang kanyang trabaho sa law firm. At May 2025 na nagka-reunion ang high school kung saan nag-aral si Leah. Hinikayat nga si Leah ng kanyang mga kaibigan na dumalo at sumama ang babae. At sa naganap ngang reunion, muling nakita ni Leah ang kanyang dating kaklase. Ang lalaki na ito ay si Muhammad Febrian, 26 years old o si Brian. Tulad ni Leah, hindi na din nakasama pa ni Brian ang kanyang mga magulang. Inampon si Brian ng isang pamilya na naging mabait naman sa kanya. Ngunit kapalit nito, nagtrabaho si Brian sa animal farm na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Nakapag-aral nga ang lalaki at naramdaman niyang mahal na mahal siya ng pamilya na umampon sa kanya. Naging hilig nga ni Brian ang paglalaro ng football ang pekak silat. Bukod doon, madalas din si Brian sa mga bilyaran. Pero sa kabila nito, hindi naman pinabayaan ni Brian ang kanyang trabaho sa farm. Noong sila nga ay naging magkaklase pa, malapit na sa isa't isa sina Leah at Brian dahil pareho ang kanilang pinagdadaanan. Dumating pa din sa punto na naging mag-best friend na ang dalawa at halos hindi na mapaghiwalay.
Ngunit matapos ang graduation, naputol na din ang ugnayan ni Leia at Brian. At dahil sa kanilang high school reunion, nagkaroon ang pagkakataon ang dalawa na muling magkasama. Sa kanilang kwentuhan, sinabi nga ni Brian na binubuhay na niya ang kanyang sarili at wala na siya sa poder ng pamilyang umampon sa kanya sapagkat pinagbintangan siya na nagnanakaw umano ng pera sa farm. Nakwento naman ni Leia na meron na siyang magandang trabaho sa isang law firm at meron siyang inuupahang bahay at balak niya ngang maging isang abogado. Matapos ang reunion, nagpalitan nga ng numero sina Leia at Brian. Mula nga noon, lagi na magkausap ang dalawa hanggang sa ligawan na ni Brian si Leia. At makalipas ang ilang buwan, nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Kapag parehong walang pasok sina Brian at Leia, nagkikita ang dalawa para mag-date. Busy nga sa trabaho ang babae kaya minsan lamang niya makasama si Brian. Medyo malayo din ang tinitirhan ng dalawa. Pero gumagawa ng paraan si Brian upang masiguradong ligtas lagi ang kanyang nobya. Nangutang nga ang lalaki nang pinangbili niya ng motor para ihatid at sunduin lamang si Leia sa kanyang trabaho. Nagtrabaho din si Brian bilang delivery rider sa gabi pero sa umaga ay nagtatrabaho siya sa football stadium. Labis nga ang pagmamahal ni Brian kay Leia kaya lahat ay ginagawa niya upang pasayahin ang dalaga. Pero tulad ng ibang mga magkarelasyon, dumadating din sa punto na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkasintahan. Pakiramdam kasi ni Leia, nasasakal na siya sa piling ni Brian. Gusto ni Brian na matulog sa bahay ni Leia na bagay na ayaw ng babae. Matindi naman ang selos na nararamdaman ni Brian kapag namamasyal si Leia kasama ang kanyang mga kaibigan sa iba't ibang mga lugar. Naniniwala kasi ang lalaki na dapat siya ang kasama ni Leia imbis na ang kanyang mga kaibigan. At dahil sa alitan ng dalawa, natakot nga si Leia dahil tila obsessed na si Brian sa kanya. Umalis nga si Leia sa kanyang inuupahang kwarto at pansamantalang tumira sa kanyang tito na si Samsudin. Napansin naman ni Brian na tinataguan na siya ng kanyang kasintahan kaya hinanap niya si Leia. At natagpuan nga ng delivery rider ang kanyang nobya sa law firm kung saan ito nagtatrabaho. Sa puntong ito nagkaroon sila ng komprontasyon. Nagulat nga si Brian nang lait-laitin siya ni Leia. Pati nga ang pagiging ampo ni Brian ay nilait na ni Leia. Sinabi pa ng babae na tila walang pangarap si Brian habang pangarap naman ni Leia na maging isang abogado. Sa huli sinabi nga ni Leia sa kanyang nobyo na hindi sila bagay at nagbitiw pa ang babae ng masasakit na salita kay Brian. Mula nga noon, naghiwalay na sina Leia at Brian. Nagpatuloy naman si Leia sa kanyang buhay pero tila hindi naka-move on si Brian. Dinamdam nga ng lalaki ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Leia at pinangako nga sa kanyang sarili na gaganti siya kay Leia. Samantala si Leia ay tuloy nang nalimutan ang nangyari sa pagitan nila ni Brian. Halos isang taon ngang pinagplanuhan ni Brian ang pagganti kay Leia. At May 2026, nang muling nakipag-ugnayan si Brian kay Leia. Nagulat nga ang lalaki nang siya ay nireplyan ni Leia dahil inakala niya ay hindi na siya papansinin ng dati niyang kasintahan. Niyaya nga ni Brian si Leia na sila ay magkape upang magkamustahan. Muli, nabigla si Brian nang pumayag si Leia. Sinabi pa ng dalaga kay Brian na sana hindi na galit ang lalaki sa kanya dahil sa kanilang hiwalayan. Dagdag pa ni Leia, siya ang magbabayad ng pangkape para kahit paano ay makabawi siya kay Brian. Naging mabait naman si Brian sa kanilang pag-uusap ni Leia upang hindi magduda ang dati niyang kasintahan. Si Leia ang nagtakda ng araw ng muli nilang pagkikita. Ang hindi nga lang alam ni Leia, lahat ng iyon ay patibong lamang pala ni Brian. May 23, 2026, maaga ngang nag-out si Leia sa law firm ng babae. Tinanong si Leia ng kanyang mga katrabaho kung saan siya pupunta at sinabi nga lamang ni Leia na makikipagkita siya sa isang dati niyang kaibigan. Pag-uwi nga ni Leia, naligo at siya ay nagbihis. Nagpaalam din ang babae sa kanyang tiyuhin na magkakape lamang siya ng kanilang kaibigan.
Minaneho nga ni Leia ang kanyang Toyota Yaris papunta sa coffee shop kung saan nag-iintay si Brian. At sa coffee shop nga, nag-catch up ang dating magkasintahan. At makalipas ang isang oras, lumabas na sa coffee shop ang dalaga at nagtungo sa kanyang kotse. Nagmaneho si Leia at hinatid si Brian sa isang madilim na kanto. Pero imbis na bumaba sa kotse, bigla na lamang kinompronta ng lalaki ang dati niyang nobya. Sinabi nga ni Brian kay Leia ang lahat ng panglalait ng babae sa kanya. Humingi naman ng tawad si Leia kay Brian at sinabing sana ay kalimutan na lamang nila ang mga nangyari. Pero hindi tinanggap ni Brian ang paghingi ng tawad ni Leia sa kanya. Bagkos ay bigla na lamang sinakal ni Brian si Leia gamit ang isang necktie. Nakiusap naman si Leia na wag nga siyang saktan ni Brian. Sinabi pa ni Brian na titigil siya kung bibigyan siya ng pera ni Leia. Inabot naman ng babae sa dati niyang kasintahan ang 15,000 pesos na laman ng kanyang wallet. Pero imbis na siya ay pakawalan, nagulat na lamang si Leia nang paluin siya ni Brian ng matigas na bagay. Iniligay nga ni Brian si Leia sa passenger seat at nagmaneho palayo. Habang nasa daan, napansin nga ni Brian na buhay pa si Leia. At dito na siya nataranta at inisip nga kung ano ang mga susunod niyang gagawin. Habang nasa flyover, bigla na lamang huminto ang lalaki. Bumaba si Brian at inisip na ihulog nga si Leia sa flyover para bawian na ito ng buhay. Binuhat ng lalaki ang dati niyang kasintahan at hinulog sa gilid ng flyover. Agad namang tumakas si Brian habang minamaneho ang kotse ni Leia. At nang gabing ito, ang police station sa Indonesia ay nabulabog dahil sa sunod-sunod na tawag na kanilang natanggap. Ayon sa mga concerned citizen, natagpuan nila ang isang babae sa ilalim ng flyover at malala na ang lagay nito. Agad namang nagtungo ang mga pulis kasama ang ambulansya at dinatnan nga nila ang mga taong nagkukumpulan. Sa gitna nito ang kaawa-awang sinapit ng biktima. Agad nilang isinugod sa ospital ang babae at wala nga siyang pagkakakilanlan nang siya ay dalhin sa ospital. Pero dahil sa pamamagitan ng fingerprint ng biktima, nalaman ang pagkakakilanlan nito, walang iba kundi si Leia. Daling-dali ngang nagpunta si Samsudin sa ospital para sa kanyang pamangkin. Pagdating ng lalaki, sinabi nga sa kanya ng mga doktor na ginawa na nila ang lahat upang iligtas si Leia. Subalit hindi na kinaya pa ng biktima ang mga tinamo nitong pinsala at idineklara na siyang wala ng buhay. Labis nga ang pagdadalamhati ni Samsudin nang nalaman na wala na ang kanyang pamangkin. Sa galit nga ng lalaki, nagwala ito sa police station upang simulan nila kaagad ang investigasyon. At sa autopsy report nga sa labi ng biktima, ikinamatay ni Leia ang mataas niyang pagkakahulog mula sa flyover. Ngunit wala namang indikasyon na pinagsamantalahan ng biktima. Unang teorya nga ng mga pulis, pagnanakaw ang dahilan dahil tinangay nga ang kotse ng biktima. Napasa kamay naman ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan nakita kung paano inihulog ng suspect si Leia sa flyover. Nagkaroon nga ng manhunt operation ang mga pulis upang mahanap ang suspect sa pamamagitan ng mga CCTV. At May 24, 2026, nang natagpuan nga ng mga pulis ang kotse ni Leia sa isang lugar. Inalerto nga ang pinakamalapit na police station upang sundan ang kotse. Inabutan ng mga pulis ang kotse sa isang highway. Nagkaroon ng verbal warning ang mga nakasunod na pulis sa orange na kotse upang ihinto ito ng driver. Ngunit patuloy lamang ang kotse sa pagtakbo at mabilis pa ito. Tila Hollywood movie nga ang naging habulan ng suspect at mga pulis. Maya-maya pa dahil sa sobrang bilis nawalan nga ng kontrol ang driver ng orange na kotse. Nasira din ang kotse ng sasakyan hanggang sa tumaob ito sa barrier bago gumulong sa mga dumi. Agad namang rumesponde ang mga pulis sa tumaob na kotse. Sa kabutihang palad, buhay naman ang driver. Agad siyang dinala sa ospital para gamutin. Nang maayos na ang lagay ng driver, dinala na siya sa police station. At ang lalaki nga ay walang iba kundi si Brian. Sumailalim sa interogasyon ng lalaki tungkol nga sa pagkamatay ni Leia. Agad namang umamin si Brian sa kanyang nagawa. At ay nga sa lalaki, plinanin niya ang lahat para makaganti kay Leia at sinabing dati niya nga itong kasintahan. Matinding panglalait daw kasi ang naranasan ni Brian kay Leia
nang sila ay magkasintahan pa. Git pa ni Brian, nagbitiw nga ng masasamang salita si Leia sa kanya dahil siya ay ampun lamang. Pero ganun din naman daw umano si Leia. Pinabulaanan naman ng tumayong ama ni Leia na si Samsudin ang sinabi ng sospek. Ayon kay Samsudin, hindi kailanman naging kasintahan ng kanyang pamangkin ang sospek at puro kasilungalingan lamang umano ang lumalabas sa bibig ni Brian. Git pa ni Samsudin, gusto lamang talagang nakawan ni Brian si Leia kaya nakipagkita ito sa biktima. At para nga sa pagpatay ni Brian kay Leia, siya ay kinasuhan ng premeditated murder, theft, with violence, resulting in death at severe maltreatment. Ikinulong nga si Brian habang nag-aantay ng kanyang trial sa korte. At base nga sa batas ng Indonesia, maaring hatulan si Brian ng habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan kapag siya ay napatunayang guilty. At para naman sa tumayong ama ni Leia na si Samsudin, ang gusto niya ay hatol na kamatayan para kay Brian. Nakakalungkot nga ang sinapit ni Leia dahil maagang nagtapos ang kanyang buhay. Kung kayo ang tatanungin, ginantihan lamang ba talaga ni Brian ang biktiman si Leia? Naging magkasintahan ba talaga ang dalawa o pinalo lamang talaga ng lalaki na nakawan si Leia? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!